Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po. Welcome po sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw po na ito ay pag-usapan po natin yung seryosong problema po na nangyayari ngayon sa ating lipunan. Ito po yung suicide. Dahil kamakailan po ay kumalat po sa social media at sa lahat ng pahayagan, maging sa telebisyon, itong pagpanaw pala ni Ronaldo Valdez po ay isang sinasabi nga sa balita na suicide ito o dun sa report po ng QCPD dahil po ay may baril na nakita doon po sa kanyang kamay at meron pong tama po ng bala sa sentido po magkabilaan sa kaliwa at saka sa kanan at nakaupo po na duguan itong si Ronaldo Valdez o ito pong si James o Ronaldo James Culada Gibbs po sa totoong buhay. So yan po yung nangyari nung isang araw, yung Sunday po ay nagulantang ang lahat. Maski po ako, akala ko namatay lang si Ronaldo Valdez po ng dahil po sa sakit. Subalit ang kinamatay po pala niya ay tama po ng bala. So yun po, isang nakakagulat na balita po ang nangyari. Kaya nga po isang mabigat na usapin ang suicide. Bakit po marami ang tao o kilalang personalidad ang nadidepress at tuluyang kinikitil nila yung kanilang buhay. At ayon sa World Health Organization ay mayroong 800,000 ang namamatay po, 800,000 ang namamatay dahil po sa suicide sa loob ng isang taon o kada taon. At ang pangunahing dahilan dyan ay yung pag-inom ng pesticide at paggamit po ng armas. Yan po ang mga kadahilanan ng mga pag-suicide ng mga tao. At sa mga nakalipas po ng mga panahon ay may mga personalidad din na involved po sa mga suicide na yan. Isa po dyan sa nabasa ko ay itong si Helena Belmonte, isang beautiful model po ito. Ito po pala ay may sakit na bipolar disorder. Yon. So yung sakit po na yan, ito pala po ay mental illness na nag-e-elevate yung may pagkakataon na nag-e-elevate po yung moods at saka po yung depression. So yun po, si Helena Belmonte at siya po ay nalaglag doon sa 7th floor sa Renaissance 1000 Tower po sa Ortigas. At meron pa pong isang personalidad itong si Maria Teresa Carlson, isang kilalang actress po sa TV at naging asawa po ni Rudy Pariñas. Meron po itong issue naman sa marriage, parang sa kanila pong marriage struggle kumbaga yung tinatawag. At may mga detalye po na kung saan ay sinasaktan, tinotorture at saka po merong physical abuse at kaya po ito ay nalaglag din po sa 23rd floor ng Platinum 2000 po sa Green Hills naman po, San Juan. Si Attorney Benjamin Pinpin po, isang lawyer ng Development Bank of the Philippines, namatay din po sa Eurotel naman po sa Las Piñas. At ito po ay involved
doon sa 660 million po na transaksyon ni Roberto Ongpi nung panahon po ni President Joseph Estrada. Si Alexander Robert Santiago naman po, yung anak ni late Senator Miriam Santiago, ay may issue din po ng suicide. Nagbaril po siya doon sa leeg. At ang naging kadahilanan po ay yung hindi po pag-admit sa kanya sa College of Law dahil po sa failing grades siya sa constitutional law, at saka po yung isang faculty sa UP ay medyo tinira po si Senator Miriam Defensor dahil po sa politika. So yun po yung mga balita. At ang isa pa pong personalidad na nag-suicide din po, ito pong asawa naman po ng kilalang news anchor na si Ted Pailon. Yung pong Trinidad, itong Pailon, natagpuan po na nagbaril ng sarili po doon naman po sa banyo, at ito po ay may kaugnayan sa financial problem. So yun po yung mga nasa report. Meron din pong Judge Martin doon po sa Judge Martin Ocampo sa Cebu po, na naglaslas naman po ng arm niya at saka sa hita, at yun din po, nagpatiwakal din po. Ito naman po ay may kaugnayan doon sa kaso na kanyang hinatol doon po sa Chong case. Alam po ito yung mga kabataan na ng rape doon po sa Cebu. So yun po yung kaugnayan. So isa pong judge ay na-involved din po sa suicide. Kaya nga po isa rin ito sa mga kaso po sa suicide. At bukod po dyan ay meron din pong isang babae pong estudyante naman na hindi po napabalitaan ng karamihan o hindi po alam ng karamihan. Ito naman pong si Cristel Tejada. Ito po palang si Cristel Tejada ay isang UP student. At dahil po sa no late payment policy po na pinapa-implement ng UP, ay hindi po nakabayad ng 10,000 po sa University of the Philippines itong si Cristel Tejada. At dahil po dyan ay na-depress po siya, at siya po ay nagpatiwakal, at siya po ay uminom ng silver cleaning fluid. Yun po ang ikinamatay ni Cristel Tejada. Marami po ang hindi nakakaalam nito, pero meron pala pong balitang ganyan. Yun nga po yung tungkol kay Cristel Tejada, yung pong estudyante ng UP na kung saan po ay na-depress dahil po sa hindi pagbayad ng halagang 10,000 noong pong yung pong sa policy ng UP na pina-implement na no late payment policy. At ang isa pa pong kilalang personalidad po na na-involved sa suicide ay ito pong si Angelo Reyes. Siya po yung AFP chief ng panahon po ni ERAP. At ito po ay nagbaril naman sa harap ng grave o ng sa libingan po ng Loyola Marikina, sa Loyola po, sa Marikina, Loyola Memorial Park, sa harap po ng puntod ng kanyang ina, ay nagbaril po sa sarili itong si Angelo Reyes, na ikinamatay din po. At dahil po ito ay na-depress after po ng paglilitis po o pagdulog niya sa Senado, kung saan ay nasaktan siguro siya doon sa mga akusasyon sa kanya dahil involved po siya doon sa retirement benefits na kung saan ay marami daw po siyang nakuhang pera, mga 50 million po. At yung pong pinoproteksyonan pa niya si Carlos Garcia, na isa rin po na-involved sa korupsyon sa military po sa ating sandatahang lakas. So yun po yung mga kaso po ng suicide, at talaga namang matindi po yun. At ang isa pa pong nabasa ko, itong si Engineer Rudy Maneja, isa pong cult leader. So may kulto po siya, at pinaniniwalaan po niya na siya daw po ay magre-resurrect pag siya po ay sinunog niya yung kanyang sarili. At gano'n na nga po ang nangyari.
nagpasunog po siya sa plaza po sa Cebu at sa harap po ng maraming tao sa kanyang mga kamiyembro sa paniniwalang siya ay magre-resurrect. Ngunit 7 araw na ang nakalipas ay walang resurrection pong nangyari at nauwi na po sa trahedya at nasunog po ang katawan ni Engineer Rudy Maneja. So yun, isa po sa mga nabasa ko at sinasabi niya nga na iniimbitahan pa nga niya doon ng mga pari na pumunta ho doon at dahil nga po mga sinungaling daw po yung mga pare at kung ano pa mga sinasabi niya at pababain daw niya yung ball of fire para po sa mga pare. So yun po, ito po isa mga kwento lang po na sa mga nakalipas na mga kilalang personalidad sa mga taong na-involve po sa suicide. So yun lang po, marami po pala talagang kasong ganyan at isang seryosong problema po itong suicide, kaya dapat po ay yung ating mga kamiyembro sa pamilya ay lagi natin kinakausap, o lalo na pag may mga nakilala tayong nadulungkot, nadidepress, ay dapat kausapin sila dahil importante po na may makausap sila dahil pag yan po ay nag-isa at nalungkot ay talagang kakainin po ng depression at baka malagay sa alanganin at magpatiwakal. So yun po, isang mapagpalang araw po sa inyo. Dito na lang muna po ang ating vlog na ito tungkol po sa isang malaking problema ng ating kasalukuyang panahon ay ang suicide po. Kaya mag-ingat po tayong lahat and God bless po.